Moving up ceremony, 800 pesos. Okay. Sabi ko, nagtatanong rin yung mga kasama kong parents, ito yung justification parts. Bakit 800? Oh. Kasi po, ang sabi, 650 last year. Kaya 800 ngayon. Unang-una, hindi tayo nagbabago dito sa no collection policy. Would you happen to know what is this amount allocated? Per gobyerno for graduating that? student po, nagre-range siya ng 300 to 350 po. Requirement ba na magkaroon ng field trip ang mga bata? Hindi po yan requirement. Ito ay ina-allow, pero hindi ibig sabihin nire-require. Ina-allow siya doon sa prinsipyo na ano kasi siya yung theory ng experiential learning, na yung pagkatuto, hindi lang naman siya nangyayari sa loob ng paaralan. Isang magandang araw, mga kaprangkahan. Once again, another episode of Prangkahan Tayo. And, I have my partner beside me and we have a guest. May bisita po tayo right now. And it's sana magandang maging usapin natin. And it's relevant kasi tungkol po ito sa ating edukasyon. Partner, kumusta? Ito, maayos-ayos naman ngayong week na to, parts. No? Wala Oo nga. stress? Walang stress. So far. So far, wala. So far. Nagbigay na ng mga school cards, school records. School records ba? Yung card. Report Okay. cards itong For the, I think, third quarter. third quarter, yes. Yeah, so we have one And more this quarter. time it's on time. Yeah. Anyway, partner, would you want to do the honors to introduce our guest or I'll be the one? Ikaw, Yeah. whatever. Please do the Everything honors. goes. Meron po tayong bisita ngayon. Actually, she's the assistant superintendent, no, of the DepEd sa Tarlac. Wag natin pahabain pa. We have here at our studio Dr. Lourdes de la Cruz. Ma'am Lourdes, thank you for coming po. Welcome Thank po. you very much. Welcome. Lourdes. Yes. Ma'am, mabilisan tayo here, no, para we try to cover as much ground as we can. Sa mga podcast, hindi naman dapat masyado mahaba. But, partner, ikaw may issue eh. Two episodes ago, marami kang linabas na banat sa Tarlac City National High eh. Hindi naman siguro banat parts, kundi mga issues na dapat non-issues actually. Okay. Halimbawa, like for example, ma'am, last year, moving up ceremony, so nagkaroon ng meeting with all the parents. Tapos, ang moving up ceremony fee was 800 pesos. So, ang tanong ng mga Last year, I nakararami, think, correction, partner. I think it's 650. no, 800. Now. Yes. 800 last year, it was Last year, 800. okay. So, ang tinatanong ng mga ibang ng mga parents na mga katabi ko, bakit 800? So, I raised my hand and then tinanong ko, why 800? Ang sagot, kasi last year 650. Oh, okay na may sagot. Tapos, why 800 nga? Kasi nga po last year 850. So, ganun ang sagot nila. So, of course, common sense dictates na bigyan mo ng breakdown. Kung bakit naging increase na 150, you should justify it. Hindi basta 650 kasi last year eh. So, parang hinugot lang sa hangin yung dinagdag na 150. So, yun yung isang issue na na-encounter ko sa Tarlac High. Sige. Hayaan muna niyo akong bumati kasi sa kagawaran ng edukasyon, particular dito sa SDO Tarlac Province, lagi nating sinasabi, magandang buhay, mabuting tao, no? So lahat tayo mabuting tao para magkaroon tayo ng magandang buhay, para magkaroon tayo ng magandang damdamin ngayon dito sa ating makulay na pinag-uusapan. Naiintindihan ko na pagdating ng mga end of the school year, may ganitong mga usapan, yung moving up para sa ating grade 10, no? Sa high school ito, at dun sa graduation natin sa senior high school.
Pagkakataon ko na rin ito na again ma-reiterate sa ngalan ng ating opisina na pinamumunuan ng ating, sasabihin ko, ang ating Regional Director, Dr. Rodi S. Malyari, na nagkataong concurrent officer in charge ng opisina ng Schools Division Superintendent. Sa ating pong mga punong guro, sa ating mga guro, sa ating mga magulang, mga ilang linggo na lang, kasi ang schedule ng ating graduation based sa ating school calendar ay March 30 and 31. So bago yung mga araw na yon, tayo naghahanda na ngayon. Napakahalaga ang ating pagkikipag-ugnayan sa ating mga magulang. At mayroon tayong pagkakataon na ganito na atin muling mabigyan ng diin ano nga ba yung mga umiiral na pulisiya o patakaran ng ating kagawaran. Unang-una, hindi tayo nagbabago dito sa no collection policy. Kasi meron tayong MOOE na pwede nating gamitin doon sa mga basic na ating gagamitin sa ating mga graduation, and tinatawag natin yung end of school year rights, no? May mga giya naman tayo dyan, taon-taon nagpapalabas ang ating kagawaran sa pamumuno ng ating DepEd Secretary Sani Angara. Yan din naman kasi ang direktiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya para malinawan, palagi lang po tayong bumisita dun sa www.deped.gov.ph. Nakaagad na rin po namin namang pinapublish sa website po ng SDO Tarlac Province. Ano po ba itong malinaw, gusto natin panglinawin at ulitin. Kanina may sinasabi ako na may allocation ang ating mga public school pagdating dun sa mga maaring gastusin ng bawat mag-aaral na magsisipagtapos o kaya ay babahagi sa moving up. Siyempre may medalya yan, no? May certificate na gagamitin. Mga gastusin niyon na kakailanganin natin, iyon ay may pondo na binibigay. Pero bakit kanina nabanggit na mayroong ganitong collection? Yung ating mga nanonood siguro o nakikinig ngayon ay alam din ito na may mga ganitong mga comment, may mga ganitong feedback. Kasi bago i-lock in o bago i-finalize ng ating mga punong guro yung seremonya, yung moving up at graduation, kailangan itong ikonsulta sa mga magulang. Kung gusto kong tawagin na default, Ma'am, siguro through the PTA. through the PTA. Through the PTA, partner, Yes. di ba? Oo. Kung papayagan pa ako mag-continue, Please. oo, ang Please po. default, kung tatawagin ko siya, ang default mode ng ating mga public schools, dahil nga may allocation para dun sa mga gastusin para sa moving up and graduation, ay napakasimple at austere, meaningful na okasyon iyon. Ano ba yung simple or meaningful na occasion na yon? Hindi tayo kailangan mag-rent ng mga venues, kasi pag nag-rent tayo ng venue, karagdagang Gastos na gastusin yun. Hindi rin natin ginagawang compulsory ang pag-wear ng toga. Ang ini-encourage natin yung disente, school uniform, kung ano yung meron ang bata na lapat at angkop doon sa okasyon. Maari namang ganapin yan kasi ang ating mga eskwelahan, kung meron silang covered court. In short, kung saan aabot yung pondong ibinigay ng ating pamahalaan through their MOOE. Pero alam ko din na Ma'am, just to interrupt, would you happen to know what is this amount allocated? per ng gobyerno for graduating that? student po, nagre-range siya ng 300 to 350. Kung ilan po ang graduating class, yun po ang i-compute, yun po ang i-download sa mga Okay. ganitong kapanahonan. 3 to 350 yan, ma'am, whether we're talking elementary or Yes po. high school? No po. Okay. So, So wow. yung 800 na yun, more than 1,100 yung Plus kung partner, Oo. kung isasama yung 3 to Oo. 350 plus yung 800. Oo. Yun kasi hindi na may mention. Pero partner, yun eh. matanong ko, una-una, tinanong ko kung kasama ka sa PTA, sabi mo hindi na. Kasama ako sa PTA noon as An officer. An officer. Doon sa classroom lang. But this time, hindi na. This time, umayaw na ako. Umayaw I ka na. deleted the meeting. But natanong mo ba kung may sanction ng PTA yan ngayon? Yung 800 na yan? Yung last year yan. Yung Nung last grade year, 10. yes. Nung grade 10. Meron. 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 So, Kasi parang may loophole kahit paano yung no collection policy. Dinadaan sa PTA. Dinadaan sa mga parents.
So, sabihin, may project tayo. Hindi nga ako kolekta yung teacher, Yeah. pero yung PTA. Through the PTA talaga. Oo. Yeah. Doon naman po, alam po natin kung naging officialis tayo, may omnibus policy tayo on the Organization of Parent-Teacher Association. Hindi naman din po pinoprohibit yan kasi ang rationale niyan, yung organization na yan, in support ng holistic development ng ating mga mag-aaral. And parents have the autonomy, through their Yes. organization Yeah. to support the learners. But again, whatever project that we have, ano man po yung mga proyekto na mayroon tayo, ay una, kinukonsulta ito, pinagkakasunduan po ito. Yun. Opo. That's the key word. At ito po ay never na magiging requirement para pumasa o umangat o madagdagan ng puntos sa grado ang mga mag-aaral natin. Hindi po natin yun pinapayagan. Partner, maganda yung na-share sa atin ni Madam. Oo. So I think bottom line is I'll address it sa mga parents na kahit may panukala ang PTA, tama ba yun, Madam? Do not just take it like that. Question, discuss with the PTA. Isanggunin niyo po, pag-usapan niyo po, mga magulang, kagaya mo, partner, di ka naman involved sa PTA. Hindi, Mga ayoko parent. na eh. Ayaw mo naman. Ayoko So, Yung principles, pag-usapan niyo po. Kasi hindi naman daw masama talaga maningil. Aside from the 3 to 350, the way I understood it, ma'am, they can augment it and they can have other activities or whatever. Basta consensus, agreed Opo. ng majority. at it follows the process of consultation. Yes. Kasi lahat ng magulang kailangan yung boses po nila, principle ng good governance, di po ba? Transparency, participation. Kasi yung accountability at the end It's of the not day, compulsory. shared. Hindi po siya, never po siyang It's naging not compulsory, partner. Pero ma'am, na-experience ko as a parent, no? Sa public schools, karamihan ng parents, very timid, hindi yan kikibo, hindi niya i-voice out yung mga nagiging issue. So, ang tendency kasi, halimbawa, yung nung ni-raise nga yung bakit 800, ako lang ang nagtanong, pero lahat mga nakapaligid sa akin, lahat ganun ang tinatanong. Sabi ko, tanungin niyo po, ayaw lahat. Kahit nung nasa ibang school yung anak ko, ibang public school, ganun din. Tapos partner, Very timid ang mga I parents. remember Parang the last- takot silang magsalita. Partner, the last podcast may tinake up ka pa regarding field educational trips. Yun. Yan nga yung isa pa. Kaya nga, kaninang off the record, nung hindi pa tayo nag-start, natanong ko nga kay ma'am na requirement ba na magkaroon ng field trip ang mga bata? Hindi po yan requirement. Ito ay ina-allow pero hindi ibig sabihin nire-require. Ina-allow siya doon sa prinsipyo na ano kasi siya yung theory ng experiential learning na yung pagkatuto hindi lang naman siya nangyayari sa loob ng paaralan. Maraming mga mayayaman na kaalaman na pwedeng makuha ng ating mag-aaral sa labas ng silid-aralan o sa labas ng paaralan. Hence, yung ina-allow ng ating kagawaran, yung conduct ng tinatawag po natin yung off-campus activities. Again, may mga standards po tayo dyan and protocols na sinusunod before this will be approved by the Schools Division Superintendent. At isa po dyan yung halaga na sisingil nila, no? Kasi kung ito ay magiging limiting, magiging dahilan para ang bata ay magkaroon na pang suliranin or kanyang dalahin na wala siyang pambayad, hindi po natin ito inaalaw. Ang prinsipyo po noon ay ito ay inorganize or inalaw dahil ito ay co-curricular, ibig sabihin i-augment, no, dadagdag siya maliban doon sa written curriculum na pinag-aaralan sa loob ng paaralan. Nakikita itong kailangan ng mga gusto at saka yung kakayanin kasi may cost din po kasi yun Exactly. yung transportation, alam po na tsaka yung iba. Ngayon, may ways naman kung paano natin yan popondohan if the MOE allows or kung kaya niya, pwede yun. Partner, may pwede binitawan ka nun, di ba? Something like 3,000. Yes, about 2,700, 2,800. Tapos partner, something. to make it fast,
it's not compulsory and there is an option naman. Yes, Understand? may Kung yung mga option. hindi sasama ng field trip or educational trip, for a better term for it, meron silang parang gagawin na some kind of probably PETA or something, some home activity, di ba? Oo, Ganun, no, partner? oo, tapos magti-test. Yeah. But I wanna ask, Madam, Ma'am, pag ang magulang ba, let's say, hindi kasi, minsan, ang nangyayari, nakita ko yung PTA, parang sila-sila eh. And they're not so, may grupo sila, na parang sila-sila lang yung, sila bossing to, mga PTA officers. Yung mga regular parents ba, can they, kasi hindi nga niya kabayad sa PTA, can they go directly na lang sa principal? What would you suggest? What would you advise? Hindi naman po kontrabida yung mga magulang, pero siyempre hindi na type yung mga nasa PTA. So what is, if they do that, can they go directly? And what is expected from the principal? Kasi inaatang yepe doon, no? Opo, Yeah. opo. Babalikan ko po yun kung Yes, ma'am. dun sa yung tanong ninyo kung kahit ba sino pwedeng pumunta kay principal at ano dapat ang magiging treatment ni principal, ano? Magko-comment lang ako if I may be allowed. Yes, Mabigat please. yung 3,000. Mabigat yung 3,000, ano? At saka yung mga nire-require sa mga estudyante na hindi sumali sa field trip. Hindi po ganon. Kung babasahin natin yung ating guidelines on the conduct of off-campus activities. Hindi kasi lahat ng mga bata pwedeng maintindihan na baka mamaya pine-penalize, so mapuwersa na lang siya na Yes. sasali. Hindi po ganoon ang ating patakaran pagdating sa off-campus. At yung mga ganoong malalaking gastos, hindi ni-discourage po natin ang mga yan. Kung kailangan, yung off-campus na yon at pinagka-agrihan, yung lang sakto, tama at kaya. Yun lang po. Yun naman pong can anyone go to the Yes office po. of the principal. Kahit sino po, public office po kasi yan, open to anyone. Kung posible nga 7 days, 24 hours, no? There are other ways of reaching the office. Kaya nga, sa mga websites po natin, di ba, meron tayong mga link doon, meron tayong mga email addresses na pwedeng mag-reach out kayo. Yeah. Hindi po kailangan maging PTA officer ka. Kahit po sa opisina natin, hindi sa principal lang, hindi lang sa eskwelahan, kahit sa DepEd po, anyone, we welcome feedback kasi Yeah. how do we know that we are serving yung people that we want to be served? How do we know how we perform if we don't listen to feedback? At maririnig po namin ang feedback na yan kung mismong kayo na may concern, may issue, puntahan po ninyo kami anumang oras sa opisina. Kunwari po ako, may meeting ako or may seminar, may maiiwan po somebody to assist you, somebody po na kukuha ng mga Partner, issues and concern ninyo Yeah. na ang hangad namin, agarang tugon. Ganon din po ang aming inaasahan sa bawat punong guro ng pampublikong paaralan. At I believe kahit naman sa mga pribadong paaralan, ganon ang ating intention. Kasi sabi natin, we serve the public. At Yeah. deserve ng public yung best natin. Ano po? Ma'am, matanong ko lang, just came to mind. What is the lowest pay ng teacher ngayon? Anong salary grade siya? 11 po ang entry niya. 11? SG 11 po ang entry. Salary grade 11, which Opo. translates to how much po? If you remember Oo. nasa magkano po dyan? Ano na po yan, no? Dahil meron tayo ngayong increase. Magkikita naman natin yan online. 25,000. 25K. Pataas yan, Lowest. no? Para Taas, okay. mamaya siguro kung meron online, nakaligtaan ko lang yung exact niya. Sige po. No? Tapos, SG11, yeah. we can search that kung Yes, ma'am. magkano na. Tapos, ano bang limitations dyan? Kasi minsan talaga, we understand, mahirap naman talaga ang buhay. Hindi mo rin masisi mga teachers. May konting, konting self, ba't ka nangingisip, partner? How would you call it? Running out of words. Pero, yun, kusang na lang. Hindi naman sila magsasayla, magninegosyo. Ano bang parameters dyan? What can a teacher offer? Or saan ba yung crossing the line? Ika nga, or parang sobra na yon, or nagbibenta ng longganisa, or sponsor ng ganito, whatever. Hindi kasi, partner, hindi naman, sa akin basta if it's hindi puwersahan,
voluntary lang. I see nothing wrong with that eh. Pero ma'am, paano ba Pero yun? pag bumili sa kanya, may dagdag na grade. Wala naman. Pangit implication. Hindi naman. Hindi ganon. Hindi nang ini-imply ko. Pero ma'am, sa experience nyo, ano ba talaga, wag lang very strict to the letter of the guidelines, but bilang realistic na Pilipino, ano ba talaga ang pwede ba magtindang pulburon or whatever? Sa loob ng paaralan, bawal yon. While you discharge your duties, yung official time mo, kasi binabayaran ka ng gobyerno doon. Okay. Ano ba ang binabayad sa'yo ng gobyerno? Ang higpit naman, Yung partner. pagtuturo. Okay. Yun po yun, yung pagtuturo. Kanina may binabanggit akong at all times, yung professionalism sa Department of Education, kailangan nagmamanifest sa bawat isa sa amin. So, napakarami natin, iba-ibang personality, iba-ibang context, pero dapat may common denominator tayo yung professionalism. At sa pre-service, bago pa ako nag-join ng DepEd, meron sa Teacher Education Institution, yun ng pre-service. Tapos, Tinuturo na sa atin yan yung Code of Ethics and highest level of professionalism. Part yun, sir, Yeah. nung ganoon, na nandun ka, binabayaran ka ng gobyerno para magturo sa mga bata. Never na nandun ka para magtinda ka ng pulburon or whatever. Ano lang naman yun. Partner, I have ma'am, kung may reklamo, how will a regular parent handle a situation na anong gagawin niya? Ayaw niyang isang guni, ayaw niyang ilapit sa principal dahil, alam mo na, baka may thinking siya, may connivance, PTA, what would you suggest for a regular parent na wala bang parang sistema yan? O dalhin muna sa ganito, ganun. What's your advice? May reklamo regarding the management ng school, a fellow teacher or principal itself or the PTA. Paano ba yan, madam? Oo. Pero bago ko sagutin yan, Yeah. baka na-search na ano yung salary grade 11, no? Magkano? 27 to 30,000 for Ayan. step 1. Okay. Okay, sige. Kasi kailangan, walang mga open-ended na. Kailangan isara natin yon. Sige. Hindi nga siya normal condition, no? Kasi yung normal condition, kung ikaw ay parent, either pupunta ka kay teacher or advisor or you go directly to the principal's office. Ay, hindi nga yun normal sapagkat parang may reservation, parang ganun yung context ng Yes, parent, exactly. no? Or baka may trust issue. Yun. Kung titingnan ko siya sa aking opinion, ano? Yes. What can be done? Ano yung kung papansin niyo kanina nabanggit ko, bawat FB page, mulat na kasi tayo, di ba? Bawat websites, di ba meron yung for any concerns or issues, you can email us or you can reach the office through, may mga numbers yan. Or, ang DepEd kasi, meron tayong 888, di ba? Anytime. O, dun sa deped.gov.ph, anyone, anytime, and anywhere, you can express. At kami naman, maraming ganyan. Ang pag-handle namin dyan is agaran. Kung natanggap mo ngayon, immediately, you have to reply. Parang may designated officer yata to handle Yan, those oo. Okay. Meron kami. Ang legal office namin ang nag-handle yan. Tapos, sa buong region, binibigyan kami ng feedback, no, kung ano ba yung mga left unattended namin and our attention is being called. At nakaka-apekto yan sa performance natin. Kasi yung client satisfaction, kailangan lahat ng mga concerns and issues, lalo na yung mga reklamo, no? Sana no may mga commendation din. Yeah, basta with due process naman yan, partner. Oo. Diba? Hindi naman yan sabihin mo, Never. magreklamo ka lang and, Oo. diba? At Ikaw lang pakikinggan. We have to Oo. get the side of everyone's side. walang reklamo or issue na nakakarating sa opisina natin na hindi ito nasasagot o hindi ito nabibigyan ng karampatang aksyon. Gusto natin yon. Kasi yung mga blind sides sa management, kailangan mong ma-discover yan eh. Kasi ang public service, day by day ang perfection yan. Never mong marireach yan eh. So, Evolution, kailangan evolving. makinig ka. Tingnan mo anong nangyayari doon. Kasi baka mamaya, expect mo pala na tama ang understanding nila. Lalo na ang laki ng Tarlac Province. Ang biggest, ang Department of Education sa lahat ng mga government agencies. So, ang ating Okay. secretary, lalo na ang ating regional director, ang ating regional director, lagi siyang nagbi-visit sa mga schools, kahit lapitan siya anytime, anywhere, or basta't may mga messages siyang na-receive, emails,
agad anumang oras, kahit gabi na yan, kahit anong oras, ina-actionan po kami. Okay. Partner, any more concerns? Sa Para kun we can kasi have a last 5 minutes to kasi wrap up. mama kun itong the past few years na nasa public school nga ang anak ko, marami ko na-encounter ng mga parents na talagang tahimik lang, ayaw mag-complain. Hindi nagko-complain mga yan. And the thing is, dahil siguro parang naging, this is mainly, nasa media ka kasi reklamador ka eh. yun nga eh. Kaya nga, Silang- doon mo makikita na Agitated. yung mga kuminsan yung mga teachers, hindi naman lahat dahil maraming teachers dedicated sa trabaho at Karamihan. okay performance. I believe Karamihan, karamihan yes. yan. Karamihan talaga. Pero may mangilan-ngilan kasi Yeah. na ibang dating sa public. Bawa, hindi ako nagpapakilalang media parts. Bawa, Okay. kakausapin mo gano'n. Tapos, ang sagot sa'yo, pabalang. Parent ako, Okay. tapos pabalang. Kapag gano'n kasi, Yeah. natitrigger na ako. Of course. Yeah. So, Everybody may mga deserves due marami na respect. akong instances na gano'n, ma'am. Okay. Ako kasi, kaya ko mong i-voice out ko ano ang issue. Pero marami kasi, I suppose, marami ang hindi. Nananahimik na lang. Kaya may mga teachers na inaabuso yon, yung tahimik yung mga parents, di magreklamo yan. Kasi lalo na, may inferiority complex yung mga yan. Karamihan ng mga nasa public schools, karamihan, hindi naman lahat, kaya nasa public school dahil, walang trabaho yung tatay, walang trabaho yung nanay. So sila yung may inferiority complex, hindi magrereklamo. Kahit na halimbawa may fee sa school na 50 pesos, hindi pa nila kayang bayaran yan. So sabihin, akala kasi ng karamihan, 50 pesos lang di kaya. Talagang hindi kaya. Marami ang hindi nakakayanan ng ang 50 pesos. So, that's a question. Oo. Anong advice, anong suggestion Oo. ni ma'am? Pero bago ko puntahan yun, Yeah. I feel na ang mga usapan natin dyan nag-emanate sa collection no? Wala. Yung mga resources. Sa bawat paaralan, pansinin ninyo, required silang magkaroon ng transparency board. Isang display board doon na lahat ng natatanggap na pera ng paaralan, kung PTA man yan, kung may mga grants man yan, kung may donations man yan, Nakapost pala yan doon. or MOOE, tingnan natin iyon. Kasi Okay, para sa barangay partner. oo, Yeah. i-check mo yon saan lahat napupunta yon, magkano, para makita natin bakit kailangan pa nilang maningil at saan nanggaling itong paniningil na to. Ulitin po namin sa public school, mga guro, kami po, no, yung no collection policy enforced po yon. Subalit, mapapansin din ninyo yung sa scouting, sa ibang publication, school publication, ina-allow iyon pero hindi pa rin siya nagiging compulsory. Ngayon, yung sa usapin naman na mga parents na they tend to just be silent, hindi na nila tatanungin, no? Okay sana kung hindi naman questionable Maganda naman sana kung wala naman silang dapat na itanong, no? Pero kung may mga dapat na itanong, hindi natin alam kung paano natin sila encourage or i-create yung environment na kung saan talagang Yeah. you give them the right question so they give us the right answer para makita mo yung isang panig, no? Pero sa totoong pangyayari, may mga ganyang observation, may mga ganyang pangyayari. So anong pwedeng gawin? Sabi ko nga, hindi natin control kung ano ang magiging reaction ng ating mga magulang. Ang pwede lang namin gawin ay ang advokasya na maging open po tayo para po makamit nating pareho. Kasi pareho lang naman tayo ng mithiin matuto, maging mas magaling ang ating mga mag-aaral, maging produktibo sila paglampas nila sa paaralan na yan, no? Ano po tayo, mayroon tayong stake, meron tayong pakialam, kaya mga stakeholders tayo. Tulungan niyo po kami, mga magulang, na lalo pa naming pagigtingin, lalo na po ngayon yung hamon sa edukasyon, sa academic, napakalaki, no? Yung literacy and numeracy. So, kung ito pong mga issue na to sa inyong level ay magdudulot pa ng karagdagang suliranin, mukhang luging-lugi na po ang ating mga mag-aaral. Partners po tayo dito, magkasangga po tayo, never po tayong magkaaway. Kaya kung may saloobin po kayo na kailangan nyo ipahatid,
ipahatid po ninyo sa anumang paraan na kaya nyo o gusto ninyo, makikinig po kami. Partner, qualify ko lang Yeah. yung no collection policy. That's not to be taken literally, ma'am, no? I mean, as I said, opo. if there is a sanction or there is a project of the PTA and the parents naman agree, then, and it's, hindi ko lang paano sabihin, if it's extravagant, standard na kasi yun eh. But anyway, partner, so any parting shot? Let's get our last message. And Yeah, unless message you have questions. from our guests. Yeah. Ma'am, any parting shot and last message naman ninyo? Una, maraming Public. salamat po sa inyo. Nagkaroon ako ng pagkakataon po na makabahagi sa talakayan ninyo. Isa pa po, magkaroon din ako ng isa pang pagkakataon na paalala sa ating mga magulang, sa ating mga mag-aaral, sa ating mga guro at mga punong guro. Gaano kahalaga po ang edukasyon at tayo po ay nagkakaisa dito upang i-champion natin yung quality education. At ganun din po, magbigay ako ng information na pagdating po sa end of school year rights, yan po ang moving up at graduation, hindi po kayo kailangan magbayad. Meron lang po tayong nakikitang bayad, maaring bunga po ito ng inyong kasunduan. At ang mga kasunduan po na yon, sapagkat partners namin ng parents, kung kayo naman po ang humiling niyan at kayong nagkasundo niyan, out po dapat ang mga guro dito. Ay hindi po namin ito tinotolerate. Yun naman pong mga collection na nangyayari paulit-ulit nating sinasabi, ipaalam po sa amin kung may mga abuses na ganoon. Pero kung may mga talakayan po kayo bago nyo ipinal ito at maging kasunduan ninyo, kailangan po kayong marinig. Kailangan po kayong marinig. Nawa hindi ito ang maging karagdagang pangbalakid upang ang inyong mga anak ay hindi matuto or hindi po ma-maximize yung kanyang stay sa eskwelahan. Mapagbantay po tayo, makipag-ugnayan sa inyong mga opisyales sa paaralan o mismo pwede po kayong pumunta sa ating opisina. Nandito lang po, katabi lang po ng Tarlac National High School yon. At naniniwala po ako lahat naman ng ating punong guro, gaya ng bilin natin, ay nagnanais din na maging mabunga, produktibo. At sabi nga po nila, sa dami ng ating suliranin, ayaw pa natin magkaroon ng karagdagan na kaaway. Kaya hindi po tayo magkaaway. Marami pong salamat. Sana tulungan nyo kami na lalo pa nating mapaganda ang aming serbisyo sa pamamagitan ng pagbibigay nyo sa amin ng feedback, pakikipag-ugnayan ng mas malapitan sa inyong mga paaralan, sa inyong mga guro. Kung naisip mo po na hindi kayo komportable doon, pwede kayong sumulat, pwede kayong mag-email, pwede kayong mag-text. Available naman po yung mga contact numbers yan sa websites natin. Kung ayaw nyo po sa SDO Tarlac Province, meron naman po ang depend.gov.ph. Maraming salamat. Partner, ang ng bisita natin this morning, today. Actually, I'm calling her ma'am, but she has a PhD. Ma'am, I should have called you doctor or what? Gusto ko po sana Lou na lang. Lou, Ma'am Lou. Yeah. Oo. Hello po. Thank you so Salamat po much, sa ma'am. inyo. By the way, mga kaprangkahan, please like, share, and follow. And for whatever suggestions, anong nais yung talakayin namin, parating niyo po sa amin. Ma'am, maraming salamat sa inyong oras. Welcome. Maraming salamat po. Oh, welcome po. Salamat din po. Mga kaprangkahan, till next time.